Magandang umaga sa mga taga-sugid kong tagapakinig. Simula ngayon balik isang upload na lang tayo kada araw. Para makasave tayo sa gastos. Isipin nyo, 3 piso hanggang 5 piso lang income natin dito sa YouTube bawat video na e-upload ko. Nakakapagod isipin hahaha. Pero tuloy pa rin tayo hanggang matapos ang storya na ito. Please don't skip ads mga idol. Tuldok, yun lang. Kabanata 771, Walang kapantay na kapangyarihan. Ang sampal na ito ay napakalakas at napakabilis. Bago pa man makapag-react si Baisha, ang sampal na ito ay tumama sa kanyang mukha. Ang kalahati ng buto ng kanyang mukha ay direktang nabasag, at dumaloy ang dugo sa kanyang nasirang pisngi at tinakpan ang kanyang buong katawan. Ang sampal ni Chinyo ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Lalong nagalit si Baisha. Pinandilatan niya si Chinyo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nililigawan mo si kamatayan. Patayin mo siya para sa akin. Ang 10 dagdag na Marshall Marquesas na naruroon ay agad na sinisingil kay Chinyo. Malamig na inilibot ni Chinyo ang kanyang tingin sa karamihan, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, biglang sumugod si Chinyo, at ang kanyang figure ay biglang nawala. Isang gintong liwanag ang bumungad sa karamihan, at ang kanyang gininto ang kamao ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang lahat. Hindi dehado si Chinyo sa harap ng mga Marshall Marquesas na ito. Siya ay puno ng enerhiya, tulad ng isang walang talo na Diyos ng digmaan. Sa bawat suntok, isang Marshall Marquis ang mahuhulog sa lupa. Sa loob lamang ng maikling oras, ang pamilya Zo ay puno ng pagdanak ng dugo. Ilang Marshall Marquesas ang bumagsak sa lupa, ang kanilang mga katawan ay nabasag. Sa kabilang banda, si Chinyo ay naliligo sa dugo ng kanyang mga kaaway. Habang lumalaban siya, lalo siyang naging matapang. Para siyang Grim Reaper. Boom! Isa pang gininto ang kamao ang direktang dumurog sa kalahati ng katawan ng Marshall Marquis. Bago pa siya makapag-react, inabot na ni Chinyo ang kanyang dantian at halos hinukay ang kanyang golden core. Ang gayong marahas na pamamaraan ay nagpasindek sa lahat. Mga ad ng pop future. Nang inig ang buong katawan ni Baisha. Nawalan pa siya ng ganang lumaban. Nang makita ang 10 Marshall Marquis na lahat ay bumagsak sa lupa, tuluyang nanlambot ang katawan ni Baisha. Takot na takot siyang tumingin sa binata sa kanyang harapan at may nanginginig na boses, "Huwag. Huwag mo akong patayin." Hinawakan ni Chinyo ang kanyang ulo at itinaas siya sa hangin. Halos mabasa ni Baisha ang kanyang pantalon dahil sa malalamig na layuning pagpatay. "Dalhin mo ako sa Purple Flame Sect," malamig na sabi ni Chinyo. Walang lakas ng loob na magsalita si Baisha at nagmamadaling tumango. Okay. Pinasok ni Chinyo si Baisha sa kotse gamit ang isang kamay at pagkatapos ay umupo sa gilid. "Chinyo? Ikaw? Kailangan mong maging mas maingat," nag-aalalang sabi ni Zuyuzi. Ngumiti si Chinyo at sinabi, "Tita Zo, huwag kang mag-alala." Nagmaneho ang kotse patungo sa Purple Flame Sect. Isang tusong tingin ang bumungad sa mukha ni Baisha. "Kapag pumunta ka sa Purple Flame Sect, dudurugin kita." Napaisip si Baisha. Ang bakas ng katusuhan na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Chinyo. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Chinyo. Napapikit lang siya ng bahagya. Ang mga tao ng pamilya Zo ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Sa pagtingin sa mga bangkay na nakahandusay sa lupa sa kanilang harapan, sila ay napuno ng takot. Mahigit sa 10 Marshall Marquesas ang namatay ng ganoon lang, ungol ni Zhou Yuji sa mahinang boses. Si Chinyo, parang hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng isang Marshall Saint ngayon lang. Ang batang ito ay malinaw na nasa huling yugto ng Marshall Marquis Realm, ngunit madali niyang durugin ang mga tao sa tuktok ng Marshall Marquis Realm. Ito ay simpleng, hindi naririnig. Tuldok. Nagmaneho ang kotse patungo sa Purple Flame Sect. Makalipas ang mahigit isang oras. Mga ad ng pop future. Sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na tila isang kastilyo. Ito ang lugar. Sabi ni Baisha sa nanginginig na boses. Bumaba si Chinyo sa kotse. Isang matayog na kastilyo ang nakita.
Matataas na pader ang itinayo sa paligid nito. Sa isang sulyap, ito ay tila isang lungsod. At sa gate ay nakasabit ang ilang malalaking salita, Purple Flame Sect. Sumulyap si Chinyu kay Baisha at malamig na sinabi, pangunahan. Hindi naglakas loob na magsalita si Baisha at nagmamadaling naglakad pasulong. Dumagundong ang gate at dahan-daang bumukas. Si Baisha ang unang pumasok. Pagkapasok niya sa gate ay agad siyang tumakbo. Nakakamangha ang bilis niya. Sa pagtingin sa kanyang umaatres na figure, hindi siya hinabol ni Chinyu. Sa halip, ngumisi siya. Inilabas niya ang kanyang divine sense. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gintong liwanag habang siya ay bumangon mula sa lupa. Kasunod nito, ang gininto ang kinang sa kamay ni Chinyu ay naging lalong nagningning. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang dumaan sa buong Purple Flame Sect. Sa sumunod na segundo, isang malaking gintong kamao ang biglang namuo sa langit. Boom! Ang kamao na ito ay direktang nabasag. Ang nakakatakot na internal chi ay parang bomba, mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga gusali ng Purple Flame Sect ay agad na gumuho. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay direktang nabasag sa meat paste. Matapos lumapag ang kamao, humakbang si Chinyu patungo sa kailaliman ng Purple Flame Sect. Tumigil ka, sino ka? May humakbang pasulong, humarang sa dinadaanan ni Chinyu. Hindi umimik si Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at dinurog ang kanyang ulo. Sa daan, pinatay ni Chinyu ang lahat ng kanyang nakita. Kahit anong cultivation level nila, lahat sila gustong tumakas. Sa maikling panahon, mahigit 100 tao mula sa Purple Flame Sect ang namatay. Mga ad ng pop future. Ang buong Purple Flame Sect ay napuno ng dugo at mga bangkay. Napuno ng amoy ng dugo ang buong Purple Flame Sect. Sa isang sulyap, ang Purple Flame Sect ay parang isang bloodbath. Ang ganitong malupit na pamamaraan ay sapat na upang mabigla ang mundo. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi nakadama ng kahit katiting na awa sa kanyang puso. Junior, tumigil ka. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang sumugod. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig kay Chinyu. Ikaw, nangahas kang patayin ang mga disipulo ng Purple Flame Sect. Gusto kitang patayin. Galit na sigaw ng matanda. Nayanig ang buong lungsod hanggang sa umugang. Ang Purple Flame Sect, na naging guho na, ay tuluyan ng bumagsak sa sandaling ito. Kasunod ng galit na dagandong ng matanda, sumugod din si Baisha kasama ang mahigit 10 martial marquises. Hindi pinansin ni Chinyu si Baisha. Malamig siyang tumingin sa matandang nasa harapan niya at sinabing, ikaw ang sect master ng Purple Flame Sect. Mariin ang paglapat ng ngipin ng matanda. Hindi niya pinansin ang mga salitang ito. Sa halip, sinabi niya sa medyo nalulungkot na paraan, gumawa ako ng labis na pagsisikap upang maitatag ang Purple Flame Sect. Ngayon, nawasak na ito ng iyong mga kamay. Puputusin ko ang iyong mga litid, balatan ka, at puputulan kita sa libu-libong piraso. Gumisi si Chinyu. Huwag kang magsabi ng mga masasakit na salita. Kung may kakayahan ka, gamitin mo. Galit na pinandilatan ng matandang lalaki si Chinyu. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay tumataas. Tugatog ng martial marquee realm. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at saka umiling. Dahil naglakas loob kang guluhin ang pamilya Zhou, na may kapangyarihan ng isang martial saint, dapat mayroon kang trump card. Pilasan mo ipakita mo. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at sinabing may masamang tono, Little Beastard, marami kang alam. Pero para harapin ka, hindi ko kailangan gamitin ang trump card ko. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nawala ang figure ng matanda at lumitaw sa harap ni Chinyu sa susunod na segundo. Napakabilis ng payat niyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko at kumamaw kay Chinyu sa napakabilis na bilis. Patuloy na umiwas si Chinyu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Madali niyang naiwasan ang bawat galaw niya. Ha! Ang matanda ay biglang nagpakawala ng galit na galit. Biglang nagliyab ang katawan niya. Ang apoy ay naging totem at sumugod patungo kay Chinyu. Nakatitig sa napakaraming totem, hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malamig. Break ka para sa akin. Sigaw ni Chinyu.
Ang absolute beginning sacred fist ay agad na umangat, at ang gininto ang kamao ay agad na nabasag patungo sa totem. Boom! Ang suntok na ito ay maaaring sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Sa ilalim ng suntok na ito, agad na bumagsak ang totem. Kabanata 772, ay activate ang kapangyarihan ng isang martial saint. Ang panloob na chi ay mabilis na kumakalat at sa isang kisap mata, ito ay nawala ng walang bakas. Tumingin si Chinyu sa matandang nasa harapan niya at malamig na sinabi, kung hindi mo pa rin ipakita ang iyong trump card, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Agad naging solemn na ang ekspresyon ng matanda. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang binatang kaharap niya. Napaatras ng 2 hakbang ang matanda at biglang umilo ang isang bracelet sa kanyang kamay. Ang pulse Ares na ito ay naglabas ng isang malakas at simpleng panloob na chi. Sa sandaling ito ay kinuha, isang pakiramdam ng presyon ay kumalat. Martial Saint Weapon. Nakataas ang kilay ni Chinyu na parang nakilala niya ang item na ito. Gumisi ang matanda. Marami kang alam. Tama, ang sandata sa kamay ko ay Martial Saint Weapon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, lumuhad ka at humingi agad ng awa. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kaya umaasa ka sa Martial Saint Weapon na ito. Malamig na sabi ni Chinyu. Medyo hindi nasisiyahang sinabi ng matanda, anak, mukhang minamaliit mo itong Martial Saint Weapon. Alam mo ba na ang Martial Saint Weapon na ito ay maaaring sumabog sa kapangyarihan ng isang tunay na Martial Saint? So ano? Paulit-ulit ng inisyon ni Chinyu. Karaniwan, ang kapangyarihan na ibinubuga ng Martial Saint Weapon ay talagang higit sa kapangyarihan ng isang Martial Saint. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakadalisay na anyo ng panloob na chi ng Martial Saint, at hindi ito inilipat sa katawan ng iba. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi isang ordinaryong tao. Paano maihahambing ang isang ordinaryong tao sa kapangyarihan na kanyang pinakawalan matapos taglayin ang kapangyarihan ng isang Martial Saint? Little Beastard, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Parang medyo nagalit ang matanda. Sige, kung ganoon nga, ipapadala kita sa impyerno. Kasunod ng galit na dagindong ng matanda, ang pulse Ares sa kanyang kamay ay agad na nagsimulang magbuga ng panloob na chi. Ang isang panloob na chi na nagmula sa isang Martial Saint ay mabilis na natipon sa pulse Ares. Ads by Pop Future. Buzz. Isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa bracelet. Kasunod nito, isang napakalakas na internal na chi ang dumiretso sa Chinyu. Nagmamadaling nag-cross-arm si Chinyu sa kanyang harapan para protektahan ang kanyang mukha. Boom! Ang panloob na chi na iyon ay nabasag sa braso ni Chinyu. Agad na lumipad ang buong katawan ni Chinyu. Nabasag din ang kanyang braso, nakitang-kita ang kanyang kumikinang na puting buto. Hindi lang iyon, ngunit ang nakakatakot na internal chi na iyon ay naging sanhi din ng panginginig ng mga panloob na organo ni Chinyu. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Tulad ng inaasahan sa isang Martial Saint Weapon. Tiningnan ni Chinyu ang sariling braso at hindi napigil ang umungol sa mahinang boses. Imposible pa rin para sa kanya na gamitin ang kanyang sariling kakayahan upang labanan ang isang Martial Saint Weapon. Hindi ka patay. Bahagyang ipinikit ng matandang iyon ang kanyang mga mata at hindi napigil ang mapaungol ng malamig. Little Beastard, nakakaloka ka talaga. Pero kaya mo bang tiisin sa susunod? Matitiis mo ba ito sa pangalawang pagkakataon? Habang galit na umuungal ang matanda, muling nagbuga ng liwanag ang pulse Ares. Hindi na pinigilan ni Chinyu ang kanyang lakas. Huminga siya ng malalim at agad na pinaandar ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sa sandaling na-activate ang kapangyarihan ng Martial Saint, isang mainit na agos ang agad na kumalat sa buong katawan niya. Ang kanyang dantian ay parang dagat, at hindi mabilang na mga sapa ang umaagos sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay biglang tumaas. Ang napakalakas at nakakatakot na kapangyarihang iyon ay dumaan sa buong Purple Flame Sect. Sa sandaling ito, tila nagbago si Chinyu sa isang ganap na kakaibang tao. Sa ilalim ng basbas ng kapangyarihan ng Martial Saint, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Chinyu.
Parang, walang kwenta lahat ng nasa harapan niya. Ang martial saint weapon na iyon ay parang laruan. Nang maramdaman nila ang pressure mula sa katawan ni Chinyo, ang ekspresyon ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Ads by Pop Future. Ang lakas ng martial saint. Ibinigay ng pamilya Zhou ang kapangyarihan ng martial saint sa batang ito. Umungol si Bai siya. Galit na sigaw ng matanda, paano kung kapangyarihan ng martial saint? Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng aking martial saint weapon. Patuloy siyang umungal at buong lakas niyang binuhay ang martial saint weapon na ito. Isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang bumungad kay Chinyu. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang paparating na sinag ng liwanag na ito at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napakunot noo. Nang malapit ng dama po ang sinag ng liwanag sa katawan ni Chinyu, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at biglang umakyat upang salubungin ito. Boom! Ang gintong liwanag ay sumabog na may nakasisilaw na ningning. Sa sandali ng banggaan, ang panloob na chi na ibinubugan ng martial saint weapon ay agad na kumalat. Hindi lang iyon, papalapit na rin sa matanda ang natitirang kapangyarihan ng kamao. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matanda habang nagmamadaling i-activate ang martial saint weapon para kontrahin ang pag-atake. Gayunpaman, ang lakas ng suntok na ito ay napakahusay. Kahit sa suporta ng martial saint weapon, nanginginig na parang salan ang katawan ng matanda. Pitik. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang pumasok sa tainga ng lahat. Sa isang sulyap, nabasag na ang martial saint weapon. Sa isang suntok lang, nabasag na niya ang martial saint weapon. Dahil sa lakas na ito, namula ang mukha ng lahat. Ito ay halos hindi narinig para sa isang martial saint weapon na mabasag. Boom! Kung wala ang martial saint weapon, pinalipad ang katawan ng matanda. Nabasag agad ang payat niyang katawan. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu na may kawalang interes sa kanyang mga mata. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang martial saint. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa sarili niyang kamao. Maging si Chinyu mismo ay medyo nabigla. Ads by Pop Future. Ito ay kapangyarihan lamang ng isang martial saint, ngunit mayroon itong isang nakakatakot na kapangyarihan. Kung naging martial saint siya, anong klaseng kapangyarihan ang taglay niya? Malamang, ang isang suntok ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang bombang nuclear. Ito ay hindi maisip. Pilit na bumangon ang matanda ngunit basag-basag na ang kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Ang matinding sakit sa buong katawan ay naging dahilan ng kanyang walang tigil na pag-iyak. Ang takot ay nagpang-inig sa kanya na parang salan. Si Chinyu ay humakbang pasulong at agad na dumating sa harap ng matanda. Bumaba ang tingin niya sa matandang lalaki mula sa itaas. Lalong natakot ang matanda sa lamig ng mga mata nito. Huwag! Huwag mo akong patayin! Handa akong ibigay sa iyo ang Purple Flame Sect, mapait na pakiusap ng matanda. Umiling si Chinyu at sinabing, alam mo ba kung ano ang pambubugbog sa aso bago ang leon? Natigilan ang matanda. Isang nagbabantang premonition ang agad na sumilay sa kanyang puso. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa Purple Flame Sect maaari nating takutin ang ibang mga sekta. Kaya, kailangan mong mamatay. Lahat ng nasa Purple Flame Sect ay kailangang mamatay, malamig na sabi ni Chinyu. Nang hindi na hinintay na magsalita ang matanda, yumuko si Chinyu. Pitik. Ang stomp na ito ang nagpakamatay sa matanda. Yumuko si Chinyu at kinuha ang kanyang golden core. Pagkatapos panasa ng dugo sa golden core, itinago ito ni Chinyu sa kanyang bag. Huwag. Huwag mo kaming patayin. Ang natitirang martial marquises ng Purple Flame Sect ay natakot kaya mabilis silang lumuhad sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahinang humampas paarap. Ang 10+ martial marquises na ito ay agad na nabasag sa meat paste. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay talagang nakakatakot. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang kapangyarihang pinakawalan ng kapangyarihan ng isang martial saint ay mas mababa kaysa sa isang tunay na martial saint. Gayunpaman, nagtataglay pa rin ito ng nakakatakot na kapangyarihan. Hindi nito maiwasang maging sanhi ng pag-asa kay Chinyu. Siya ay nagnanais ng lakas pagkatapos na tumuntong sa martial saint realm.
Pagkatapos noon, kinuha ni Chinyu ang kanilang mga golden core, tumalikod, at naglakad palabas ng Purple Flame Sect. Nakatayo sa pasukan ng Purple Flame Sect, casual na ikinaway ni Chinyu ang kanyang palad. Sa isang iglap, yumanig ang langit at lupa, at ang buong Purple Flame Sect ay naging mga guho sa isang iglap. Kabanata 773, Heaven Gate. Nawasak ang Purple Flame Sect. At nakuha rin ni Chinyu ang higit sa 20 golden core. Pagkatapos bumalik sa Pamilya Zhou, ang mga tao ng Pamilya Zhou ay sabik na naghihintay kay Chinyu. Nang makitang bumalik na si Chinyu, lahat sila ay nagmadaling umakyat. Chinyu? Paano ito? Unang nagtanong si Zhu Yuzi. Ngumiti si Chinyu at sinabi, wala na ang Purple Flame Sect. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso si Chinyu sa kanyang silid. Nag-alinlangan si Zhu Yuji ng kalahating segundo, pagkatapos ay nagmamadaling tumingin sa mga tao sa paligid niya at sinabing, dali, pumunta sa Purple Flame Sect at tingnan ang sitwasyon. Oo. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang tagasunod na ito sa Pamilya Zhou. Kumusta na ngayon ang Purple Flame Sect? Nagmamadaling tanong ni Zhu Yuji. Sinabi ng tagasunod na iyon sa nanginginig na boses, ang Purple Flame Sect, mahigit 100 tao ng Purple Flame Sect, lahat, namatay lahat. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang ilang taong naruroon nang marinig ito. Si Chinyu, talagang pinatay silang lahat. Ang pagpatay lamang sa sect master ay malinaw na sapat na, ngunit siya, talagang pinatay niya ang buong sekta, ungol ni Zhu Yuji sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Pamilya Zhou ay nagsimulang makaramdam ng kaunting takot. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Chinyu sa pangunahing pinto. Magtatago na lang ba tayo sa bahay araw-araw? Hindi napigil ang mapaungol ng bigot. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, hayaang lumipad ang mga bala saglit. Naghihintay si Chinyu na kumalat ang balita. Ads by Pop Future. Nang kumalat ang balita ng pagkawasak ng Purple Flame Sect sa buong kaharian ng Sheng, maaaring kumilos si Chinyu. Sa kaharian ng Sheng, mayroong 12-dosenang puwersa, malaki at maliit. Sa kanila, ang mga makapangyarihan ay mayroong maraming martial marquises, tulad ng Purple Flame Sect. At ang mga mahihina ay mayroon ding martial marquises. Hanggat pinag-iisa nila ang lahat ng puwersa, wala nang anumang panganib ang Pamilya Zhou, at magkakaroon din si Chinyu ng kapital upang labanan ang Jingdu Martial Arts Association at ang iba't ibang mga aristokratikong pamilya. Sa gabi, sa higa ni Chinyu, may mga butil na sunod-sunod na inilagay. Ang mga kwintas na ito ay tiyak na mga golden core. Nagbilang si Chinyu, at mayroong kabuoang 41 butil. 41 golden core, ito ay mahalagang kayamanan. Hindi mapigilan ni Chinyu na maging medyo excited. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Chinyu ay lumakas at lumakas. Nagkaroon pa siya ng ideya na patayin ang lahat at kunin ang kanilang mga golden core para sa kanyang sariling paglilinang ng maraming beses. Sa kabutihang palad, ang ideyang ito ay napigilan ng mga makatwirang pag-iisip ni Chinyu. Makalipas ang 3 araw, ang balita ng pagkawasak ng Purple Flame Sect ay kumalat sa buong kaharian ng Sheng. Ang Purple Flame Sect ay nawasak, at higit sa 100 tao mula sa sekta ang aktwal na namatay. Ang Purple Flame Sect ay mayroong mahigit 20 martial marquises. Paano sila malipol ng ganoon lang? Hindi lang iyon, ngunit ang Purple Flame Sect ay mayroon ding sandata ng Martial Saint. Sa isang suntok lang daw nabasag ang sandata ng Martial Saint. Anong klaseng lakas at gaano ito kabisyo? Talagang minasacre niya ang buong sekta nila. Habang masiglang nag-uusap ang lahat, kumalat ang isang balita. Lahat ng puwersa sa Sheng Kingdom, bibigyan kita ng 3 araw para magpasakop sa akin. Hihintayin kita sa Pamilya Zhou. Kung hindi, kakatayin ko ang isang sekta tuwing ibang araw. Kapag naipadala na ang balitang ito, lahat ng puwersa ay hindi maiwasang matakot. Pumapatay ng sekta tuwing ibang araw. Medyo mayabang ito. Sa bulwagan ng Pamilya Zhou. Ads by Pop Future. Medyo natatakot na sinabi ni Zhu Yuji, Chinyu, hindi ka ba masyadong lalayo sa paggawa nito? Oo, Chinyu. Kung magkaisa sila para harapin ka, ikaw.
Tinulyapan sila ni Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung talagang hindi sila susuko, papatayin mo ba talaga ang buong sekta nila? Pansamantalang tanong ni Zhu Yuji. Hindi nag-isip si Chinyu at tumango, Mr. Zhu, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Ang mga salitang ito ay nagpang-inig kay Zhu Yuji. Pagkaalis ni Chinyu, tumayo si Zhu Yuji at sinabing, napakabisyo ni Chinyu. Natatakot talaga ako na sirain din niya ang pamilya Zhu. Hindi niya gagawin. Umiling si Zhu Yuji. Ang mga aksyon ni Chinyu ay para din sa kapakanan ng pamilya Zhu. Ibinuka ni Zhu Yuji ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Bahagya siyang napabuntong hininga, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Maagang umaga, naghihintay si Chinyu sa plaza ng pamilya Zhu. Naghihintay si Chinyu mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Gayunpaman, walang isang pangkat ang dumating. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Chinyu, at sinabi niya sa mahinang boses, mukhang iniisip nila na nagbibiro ako. Pagkatapos sabihin ito, biglang nawala ang figure ni Chinyu. Alas 3 ng hapon, bumalik si Chinyu sa pamilya Zhu. Siya ay napuno ng dugo at may ilang pang mga golden core sa kanyang mga kamay. Sa gabi, ang Sheng Kingdom ay nagpadala ng balita, ang Sky Harmony League ay nawasak at 12 ng mga tao ang namatay sa trahedya. Hindi nito maiwasang matakot ang lahat ng puwersa. Ang Sky Harmony League ay isa ring makapangyarihang sekta. Gayunpaman, nawasak ito sa isang kisap mata. Nagsimulang magpanik ang lahat. Napagtanto nila na hindi nagbibiro si Chinyu. Talagang lipulin niya ang buong sekta. Ads by Pop Future. Paano kung isusuko natin siya? Kahit ang sandata ng Martial Saint ay walang magawa sa kanya, pati tayo. Upang sirain ang sandata ng Martial Saint sa isang suntok, mukhang wala na tayong ibang pagpipilian sa harap ng ganoong lakas. Ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay gumawa ng kanilang mga desisyon ng paisa-isa. Kinaumagahan. Natutulog pa si Chinyu nang may kumatok sa pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita niya si Zhu Yuji na nakatayo sa pintuan. Auntie Zhu, anong problema? Pinunasan ni Chinyu ang kanyang inaantok na mga mata. Mapait na ngumiti si Zhu Yuji at sinabing, ang mga sect master ng mga pangunahing sekta ay naghihintay sa iyo sa bulwagan. Agad na nabuhayan si Chinyu nang marinig niya iyon. Gumisi siya at sinabing, nandito ba silang lahat? Mahigit o mas kaunti? Mapait na ngumiti si Zhu Yuji. Tumango si Chinyu at sinabing, okay, nakuha ko. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid at panandaliang magayos, naglakad si Chinyu patungo sa bulwagan ng pamilya Zhu. Sa sandaling ito, ang malaking bulwagan na ito ay napuno na ng mga tao. Sa sandaling pumasok si Chinyu sa bulwagan, ang kanyang panloob na chi ay pinakawalan. Ang malakas na pressure na iyon ang nagpaten sa lahat. Dirdiretsong naglakad si Chinyu sa pangunahing upuan at umupo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at nalaman niyang may mga 12 ng tao ang naruroon. Nangangahulugan ito na 12 ng puwersa, malaki at maliit, ng Sheng Kingdom ang naruroon lahat. Ang malamig na mga mata ni Chinyu ay tumama sa lahat ng naruroon. Kahit saan siya tumingin, nanginginig ang mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa lahat at walang pakialam na sinabi, mula ngayon, hindi na magkakaroon ng iba't ibang sekta ang Sheng Kingdom. Lahat kayo ay kabilang sa iisang sekta. Ang sektang ito ay tatawaging Heaven Gate. Heaven Gate, nagkatinginan ang lahat. Malamig na sinabi ni Chinyu, para sa iyong mga sekta, mula ngayon, ito ay tatawaging Heaven Gate. Naiintindihan mo ba? Sandaling natahimik ang lahat bago may tumayo at nagsabi, pagbati, Sect Master Chin. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, pagbati, Sect Master Chin. Mula noon, ang Heaven Gate ay naitatag. Kabanata 774, ang impluensya ng isang Martial Saint. Nagsumite ang lahat kay Chinyu. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa karamihan, ang kanyang mukha ay may di mailalarawan na dignidad.
Walang kamalay-malay, si Chinyu ay hindi na ang mahina na nangangailangan ng isang tao na protektahan siya upang lumaki. Ang kasalukuyang siya ay mas katulad ng isang superior. Nang makaharap ang isang martial artist na sumuko sa kanya, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na kalmado at kalmado. Ang presyon na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa karamihan at sinabi, mula ngayon, lahat kayo ay miyembro ng Heaven's Gate. At ang Heaven's Gate ay magiging numero 1 sekta sa mundo, o maging numero 1 sekta sa mundo. Hindi malakas ang boses niya, pero parang kulog na umalangaw-ngaw sa mga tenga niya, dahilan para manginig ang buong katawan. Dahil kabilang ka sa Heaven's Gate, dapat kang sumunod sa mga patakaran. Sa loob ng ilang araw, ilalabas ko ang mga nauugnay na patakaran, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Isang simpleng pagpupulong ang nagtatag ng pintuang daan ng langit. Gayunpaman, alam na alam ni Chinyu sa kanyang puso na imposible para sa isang sekta na manatiling nakatayo sa isa o dalawang salita lamang, at mas imposible para sa lahat na maging handa. Sa makatuwid, matapos silang paalisan, pumunta si Chinyu sa bodega ng mga halamang gamot. Siya ay gumugol ng isang buong 3 araw upang pinuhin ang 100 table task. Ang tabletang ito ay tinawag na Divine Seal Pill. Hindi ito itinuturing na isang top-tier na tableta, ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaari nitong kunin ang buhay ng lahat sa sarili nitong mga kamay. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay na paraan, ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan sa ngayon. Pagkatapos pinuhin ang tableta, ibinigay ni Chinyu ang mga table tasks sa lahat. Lunukin mo at magiging miyembro ka ng ating Heaven's Gate, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Nagkatinginan ang lahat. Bagamat ayaw nila, wala silang magagawa kay Chinyu na napakalakas. Matapos makitang ubusin ng 12-dosenang sekta ang tableta, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Ang mga miyembro ng pamilya Zhou ay hindi maiwasang mabigla sa kung gaano kabilas ang mga pangyayari. Mula ngayon, ikaw ang pinuno ng lahat ng pangunahing puwersa sa kaharian ng Sheng. Tila hindi ito kapanipaniwala kay Zhu Yuji. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, mula ngayon, iisa lang ang organisasyon sa kaharian ng Sheng, at iyon ay ang pintuang daan ng langit. Ngumiti ng mapait si Zhu Yuji. Ang lahat ng malalaki at menor de edad na puwersa sa kaharian ng Sheng ay nakikipaglaban sa loob ng maraming dekada, at walang sinuman ang nakapag-iisa sa kanila. Hindi niya inaasahan na gumugol si Chinyu ng ilang araw para dalhin ang lahat ng pangunahing puwersa sa iisang sekta. Ito ay hindi maaaring makatulong ngunit nakakagulat. Hindi lang si Zhu Yuji, kahit si Chinyu ay hindi inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay mula sa paglalakbay na ito. Kung ito ay nasa loob ng mga hangganan ng Fire Country, tiyak na matutukoy ito ng JINGDU Martial Arts Association. At sa labas ng mga hangganan, hindi magkakaroon ng ganoong pag-aalala. Matapos maranasan ang bagay na ito, naintindihan din ni Chinyu ang isang bagay. Iyon ang epekto ng kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit napakadaling naibagsak ni Chinyu ang lahat ng malalaking kapangyarihan ay dahil si Chinyu ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang martial saint at nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Nakakatakot. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang kapangyarihan lamang ng isang martial saint ay nagdulot ng gayong epekto ng kapangyarihan. Ano ang mangyayari kung siya ay tumuntong sa totoong martial saint realm? Martial saint. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses habang may bakas ng pananabik na sumilay sa kanyang mga mata. Kinabukasan, binalak ni Chinyu na iwan ang pamilya Zhou. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay hindi mapapanatili ng matagal, kaya hindi naglakas loob si Chinyu na mag-aksaya ng maraming oras. Pagkatapos magpaalam sa mga tao ng Zhou Clan, umalis si Chinyu sa Zhou Clan. Ads by Pop Future. Saan tayo susunod, Head Chief Chin? Pabirong tanong ng bigot sa manibela. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, bibisitahin natin ang isang kaibigan. After that, babalik na tayo sa Yan Country. Ang kaibigang iyon ay natural na tinutukoy si Yang Jing. Sa anumang kaso, ito ay nasa daan.
Nagmaneho sila hanggang sa pasukan ng Yang clan. Ang pamilya Yang ay kasing laki ng dati. Ipinakita ng malaking asyenda na ang yaman ng pamilya Yang ay hindi karaniwan. Gayunpaman, ang tila Grand Manor na ito ay tila nagtatago ng kaunting pagkabulok at pagbabago. Sumimangot si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, medyo kakaiba ang hitsura ng pamilyang Yang na ito. Pamulong din ang lalaking bigot, mukhang pangit ang buong pamilya ng Yang. Walang sinabi si Qin Yu. Itinulak niya ang pinto at humakbang patungo sa pamilya Yang. Pagdating niya sa pinto, kinatok ito ni Qin Yu. Maya-maya, binuksan ng isang yaya ang pinto. Sino ang hinahanap mo? Tanong ni yaya. Magalang na sinabi ni Qin Yu, nasa bahay ba si Miss Yang Jing? Miss Yang. Si Qin Yu na laki ng yaya ay pataas at pababa, tila medyo nagulat. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, ang pangalan ko ay Qin Yu. Kaibigan ako ni Miss Yang. Tumango ang yaya at sinabing, maghintay ng sandali. Pagkasabi nito ay tumalikod si yaya at naglakad pabalik. Ilang minuto pa ay bumukas ulit ang pinto. Ang taong nagbukas ng pinto sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Yang Jing. Napakakomplikado ng mga mata ni Yang Jing. May excitement, sorpresa, at medyo pagkalito. Ads by Pop Future. Ano? Hindi mo ba ako nakikilala? Pabirong sabi ni Qin Yu. Pinunasan ni Yang Jing ang kanyang mga luha at sinabing, pumasok ka kaagad. Pumasok si Qin Yu sa pamilya Yang gamit ang kanyang bigot sa manibela. Mabilis na inihain ni Yang Jing ang Qin Yu tea. Bagamat sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon, hindi siya makatakas sa mga mata ni Qin Yu. Humigop ng tsaa si Qin Yu at sinabing, may nangyari ba sa iyo? Natigilan ang ekspresyon ni Yang Jing, pagkatapos ay umiling siya ng may ngiti at sinabing, ano kaya ang nangyari sa akin? Nagtaas ng kilay si Qin Yu. Talaga. Mabilis na tumango si Yang Jing. Talaga. Medyo maayos na ang kalagayan ko ngayon. Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari mong sabihin kay Qin Yu. Napakalakas niya ngayon. Tiyak na malulutas niya ang mga ito para sa iyo, nakangiting sabi ng mustache man. Ngumiti si Yang Jing at hindi ito sineryoso. Nga pala, nasaan ang tatay mo? Kumusta ang kanyang kalusugan? Tanong ni Qin Yu. Ngumiti si Yang Jing at sinabing, ayos lang ang tatay ko. Kamakailan lang ay bumalik siya sa China. Ikaw lang ang nakatira dito. Medyo nagulat si Qin Yu. More or less, nakangiting sabi ni Yang Jing. Pagkatapos, ang kapaligiran ay nahulog sa isang maikling panahon ng awkwardness. Lumipas ang oras. Sa tanghali, walang intensyon si Yang Jing na manatili. Miss Yang, we came all the way here. Hindi mo ba kami ililibre ng pagkain? Samahan daw si Qin Yu sa sofa at nakangiting sabi. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Yang Jing. Medyo nahihiya niyang sinabi, Qin Yu, ay. Tere na at kumain na tayo sa labas. Hindi na kailangan. Kain tayo sa bahay nyo. Just eat something, walang kahihiyang sabi ni Qin Yu. Nang marinig ito, mas naging halata ang gulat sa mukha ni Yang Jing. Nag-aalalang sabi niya, ako. Tere na at kumain na tayo. Tere na dali. Gumuso si Qin Yu. Miss Yang, kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pamilya Yang, hindi ako aalis. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yang Jing na kagatin ang kanyang mga labi. Hindi na nakatiis ang yaya sa gilid. Naglakad siya pasulong at sinabing, dapat kang pumunta ng mabilis. Kung hindi, kapag nakita ka niyang Master Huang, papatayin kanyang lahat. At saka madadami si Miss Yang. Pagkasabi niyon ay naglabas pa si yaya ng 200 yuan at inilagay sa mesa. Sabi niya, isipin mo itong aking treat. Pilasan mo at umalis ka na. Kabanata 775, ang isda na nakatakas sa lambat. Sa pagtingin sa 200 yuan na inilagay sa mesa, hindi mapigilan ni Qin Yu na matawa. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Jing at naguguluhan na nagtanong, sino si Yang Master Huang? Kinagat ni Yang Jing ang kanyang labi at sinabing, ang Yang Master Huang ay isang napakalaking angka ng pamilya sa kaharian ng Sheng. Hindi mo kayang masaktan siya, kaya dapat kang magmadali at umalis. I'll treat kita sa isang pagkain kapag bumalik ako sa Fire Country sa ibang araw.
Pagkatapos ng isang simpleng investigasyon, nalaman niyang ang young master na ito na si Huang ay mula sa isang lokal na angkan ng pamilya at dahil nagustuhan niya si Yang Jing, nagpa siya itong pilitin ang sarili sa kanya. Sa pagharap sa young master na ito na si Huang, walang choice si Yang Jing kundi pabolaikan ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa Fire Country at harapin ang Huang family clan ng mag-isa. Magsasalita pa sana si Qin Yu nang bumukas ang pinto. Pagkatapos noon, nakita niya ang isang binata na may kasamang 2 tao na naglalakad mula sa labas ng pinto. TSK? Sok. Bumagsak ang mata ng binata kay Qin Yu pagkapasok niya sa pinto. Ano? Pagnanakaw ng lalaki habang wala ako. Gumisi ang binata. Mabilis na ipinaliwanag ni Yang Jing, Young Master Huang, kaibigan ko siya. Ginamo niya ang sakit ng tatay ko. Tinulyapan ni Young Master Huang si Qin Yu at Ninishan, nagagamot ang sakit ng iyong ama. Sa tingin mo ba isa akong FX-king idiot? Dahil doon, sinampal ng Young Master Huang ang mukha ni Yang Jing. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at agad na iniunat ang kanyang palad, nanguna sa paghampas sa mukha ng Young Master na si Huang. Bagamat hindi masyadong malakas ang sampal na ito, nagpadala pa rin ito ng Young Master na si Huang flying. Ads by Pop Future. Naglakas loob kang sakta ng ating Young Master. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumigaw ang 2 bodyguard sa tabi ng Young Master na si Huang at sumugod kay Qin Yu. Hindi man lang sila nilinga ni Qin Yu at diretsong dinurog ang kanilang mga ulo. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang mukha ni Young Master Huang. You dare to touch my people, nanlaki ang mga mata ni Young Master Huang. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Young Master Huang at malamig na sinabi, anak, hindi matamis ang pilipit na pilipit ng melon. Tumayo si Young Master Huang mula sa lupa at sinabing may malamig na mukha, ano? Marami akong babae sa tabi ko. Isa lang siya sa kanila. Wala akong pakialam kung sweet siya o hindi. Nanlamig ang mukha ni Qin Yu at sinabing, anak, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang ideyang ito. Gumisi si Young Master Huang, may problema ka ngayon. Walang nang ahas na guluhin ang pamilya Huang natin dito. Ganon ba? Paulit-ulit nang inisya ni Qin Yu, nagkataon lang. Sa Shengguo, hindi ako natatakot sa sinuman. Tulad ng sinabi ni Qin Yu, si Qin Yu ang master ng lahat ng pangunahing puwersa. Ano ang aristokratikong pamilya sa kanya? Pinunasan ni Young Master Huang ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tinuro niya si Qin Yu at sinabing, sige. Kung may kakayahan ka, huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong ama. Bibigyan ko siya ng 1 oras para dalhin ang pamilya Huang at ang mga kabataan para lumuhad at humingi ng tawad, malamig na sabi ni Qin Yu. Kung hindi ko sila makikita sa loob ng 1 oras, gagawin kong mawala ang pamilya Huang sa mundong ito. Hindi umimik si Young Master Huang. Gumisi lang siya. Tumalikod siya at iniwan ang pamilya Yang. Nang makarating siya sa pintuan, mabangis niyang sinabi, huwag kang pupunta kung lalaki ka. Kung maglakas loob kang umalis, papatayin ko itong maliit na bitik. Pagkasabi nito, tumakbo si Young Master Huang. Napakapangit ng mukha ni Yang Jing. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga at sinabing, Qin Yu, mas mabuting umalis ka kaagad. Ang pamilya Huang ay napakalakas sa Shengguo. Gaano kalaki? Tumawa si Qin Yu. Ads by Pop Future. Taglit na nag-isip si Yang Jing at sinabing, alam mo ba ang tungkol sa alyansa ng Tianhe? Ang kanyang ama ay miyembro ng alyansa ng Tianhe. At siya ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Tianhe Alliance. Ang Tianhe Alliance. Tumaas ang kilay ni Qin Yu at hindi maiwasang mapangiti. Mukhang nasira ang alyansa ng Tianhe. Don't tell me hindi mo alam. Sumimangot si Yang Jing at sinabing, nawasak. Kailan ito nangyari? Sino ang gumawa nito? Ang Purple Flame Sect. Wala na rin ang Purple Flame Sect. Umiling si Qin Yu. Upang maging tumpak, mayroon lamang isang puwersa sa Sheng Kingdom ngayon. Ang puwersang iyon ay tinatawag na Heaven's Gate. At ako ang pinuno ng Heaven's Gate. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Jing na matawa, Qin Yu, huwag kang magbiro. Inaamin ko na mayroon kang ilang kakayahan, ngunit kung ikukumpara sa mga puwersa sa Z, malayo ka pa rito.
Chinyu, may utang na loob na ako sa iyo. Dapat mabilis kang umalis. Para sa akin, hindi na kailangang masaktan ang pamilya Huang. Umiling si Chinyu at sinabing, ayoko ng mga bully na pumipilit na pumasok. Ganun din kasi ang pamilya Han noon. Nang makita si Yang Jing ngayon, naisip ni Chinyu si Yan Rosu noon. Miss, mabuti pang pumunta ka at magtanong tungkol sa pintuang daan ng langit. Ngayon ang Heaven's Gate ay ang pinakamalaking organisasyon sa Shengguo. The Heaven's Peace League is nothing. Nakangiting sabi ng mustache man. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yang Jing na mapabuntong hininga. Halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Chinyu. Ang alyansa ng Chanhe ay nakatayo sa Shengguo sa loob ng maraming taon. Paano ito bumagsak ng ganoon lang? Sige, magluto ka na ng pagkain. Medyo nagugutom na ako, tinapik ni Chinyu ang kanyang tiyan. Hindi napigilan ni Yang Jing na mapangiti ng mapait, nasa mood ka pa rin kumain sa mga oras na ito. Napaka-generous mo. Pagkasabi noon, masunurin pa rin pumunta si Yang Jing sa kusina. Ads by Pop Future. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Yang Jing na may dalang 2 mangkok ng noodles. Walang makakain sa bahay. Gawin mo ito, sabi ni Yang Jing. Napangiti si Chinyu at sinabing, napakaganda na. Ang paborito kong pagkain ay pansit. Hindi masama. Mas mabuti pa kung may 2 ulo ng bawang, tahimik na tumango ang lalaking bigot. Pinulot ng 2 ang pansit at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Nang makitang palapit ng palapit ang 1 oras, nagsimulang hindi mapalagay si Yang Jing. Pabalik-balik siyang nag-aalala sa sala. Hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Phew! Sa pagkakataong ito, tinapik ni Chinyu ang kanyang tiyan at naupo sa sofa bilang kasiyahan. Busog na ako. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Chinyu sa orasan sa dingding at hindi maiwasang mapasimangot. 1 oras na ang nakalipas, tama ba? Sinabi ni Yang Jing sa mahinang boses, oo, eksaktong 1 oras. Isang bakas ng lamig ang agad na sumilay sa mukha ni Chinyu. Ang pamilyang Huang na ito ay nagbingi-bingihan sa aking mga salita, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Sa sandaling ito, 1 boses ang nagmula sa labas. Sino ang nangahas na magpaluhod sa pamilya Huang at humingi ng tawad? Bago bumagsak ang boses, pumasok ang 1 lalaki kasama ang young master na si Huang. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya Huang, si Huang Ren. Sino ang nangahas na magpaluhod sa pamilya Huang? Malamig na sabi ni Huang Ren. Itinuro niyang Master Huang si Chinyu at sinabing, tatay, siya po. Medyo pangit ang mukha ni Yang Jing. Mabilis siyang naglakad at nagpaliwanag, Mr. Huang, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kaibigan ko si Chinyu. Wala itong kinalaman sa kanya. Magagalit na sana si Huang Ren nang marinig niya ang pangalan ni Chinyu. Biglang nagbago ang mukha niya. Chinyu. Napakamot ng tenga si Huang Ren. Nagmamadali siyang tumingin sa binata sa sofa at pansamantalang nagtanong, ikaw? Ikaw si Chinyu. Hindi siya sinagot ni Chinyu. Sa halip, sumimangot siya at sinabing, malinaw kong naaalala na ang mga tao ng Heavenly Peace Union ay pinatay ko lahat. Paanong may isda pang tulad mo na nadulas sa lambat? Kabanata 776, hindi mapigil na layunin ng pagpatay. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Huang Ren. Si Chinyu talaga. Nang mapuksa ang Heavenly Peace Alliance noong araw na iyon, nagkataong wala siya at halos nakaiwas sa kalamidad. Ngunit hindi niya inaasahan na makikilala muli si Chinyu dito ngayon. Pagpuksa sa Heavenly Peace Alliance. What the F*** are you talking about? Walang pakundangang sumisigaw si Young Master Huang. Nagbago ang ekspresyon ni Huang Ren. Tinampal niya ng malakas sa mukha ang Young Master na si Huang at nagmura, bilasan mo at humingi ng tawad sa pinuno ng sekta na si Qin. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Umiling si Chinyu. Sabi ko bibigyan lang kita ng 1 oras. 1 oras at 5 minuto na ang nakalipas, malamig na sabi ni Chinyu. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Huang Ren. Sinabi niya sa nanginginig na boses, leader ng sekta Qin, ay, hindi ko inaasahan na ikaw iyon.
Walang kinalaman sa akin iyon, malamig na sabi ni Chinyu. Dahil lumampas ka na sa limitasyon ng oras, dapat kang maparusahan. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at binasag ang young master na si Huang sa meat paste. Si Yang Jing, na nasa gilid, ay biglang napasigaw sa takot. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Huang Ren. Okay, ikaw na, sabi ni Chinyu. Ako ay maawain at malambot ang puso, kaya hindi ko sisirain ang iyong buong pamilya. Tama na para patayin lang kayong dalawa. Nagmamadaling sinabi ni Huang Ren, hindi. Huwag. Techmaster Chin, alam ko na ang pagkakamali ko. Pangako hindi ko naiistorbahin si Miss Yang, ako. Ads by Pop Future. Sampal. Bago pa siya makatapos, nabasag na ni Chinyu ang ulo ni Huang Ren ng isang sampal. Sa isang kisap mata, dito namatay ang mag-amang Huang. Hindi napigilan ni Yang Jing na takpan ang kanyang bibig. Puno ng takot ang mga mata niya. Sumulyap si Chinyu kay Yang Jing at sinabing, bueno, nalutas na ang iyong problema. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Chinyu ang kanyang daliri, at isang tipak ng espiritual na apoy ang direktang sinunog ang katawan ng dalawang tao at naging abo. Puno pa rin ng takot ang mukha ni Yang Jing. Imposibleng dalawang tao ang mamatay sa harap niya. Imposibleng sabihin na hindi sila natatakot. Nang makita ito, hindi alam ni Chinyu kung ano ang sasabihin. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay huminahon ng kaunti si Yang Jing. Mamulong siya, Chinyu, sa iyo ba talaga ang mga pangunahing puwersa sa Shengguo? Siyempre, nakangiting sabi ni Chinyu. Kung may problema ka sa hinaharap, tawagan mo ako. Tutulungan ka ng mga tao sa Heaven's Gate. Salamat. Salamat. Bahagyang bumantong hininga si Yang Jing. Nang makita ni Chinyu ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Chinyu na sabihin, sa tingin mo ba ay masyado akong malupit? Hindi na kailangang patayin sila. Kinagat ni Yang Jing ang kanyang labi at sinabing, sa palagay ko ay hindi na kailangang patayin si Huang Ren. Natatakot na siya sa labas ng kanyang talino. Umiling si Chinyu at sinabing, Yang Jing, marami na akong naranasan sa nakalipas na 2 taon, at unti-unti akong natuto ng katotohanan. Ang pagiging maawain sa kaaway ay malupit sa iyong sarili. Ang kanilang takot sa akin ay lilipas araw-araw sa panahon. Kapag dumating ang oras na iyon, ang magdurusa ay ikaw. Malalim ang iniisip ni Yang Jing nang marinig niya ito. Tumayo si Chinyu at sinabing, well, may gagawin pa ako, kaya hindi na ako magtatagal. Kung meron man, pwede mo akong tawagan ulit. Nagmamadali ka bang umalis? Kulat na sabi ni Yang Jing. Ads by Pop Future. Oo, mayroon akong mahalagang bagay na haharapin sa pagbalik ko sa China, sabi ni Chinyu. Kasabay nito, lumabas ng pinto si Chinyu na may bigot sa manibela. Pamulong si Yang Jing sa likod niya, sa anumang kaso, Chinyu, maraming salamat. Ngumiti si Chinyu at hindi na nagsalita. Pagkatapos umalis sa pamilya Yang, si Chinyu at ang bigot sa manibela ay dumiretso sa paliparan. Pagkarating sa paliparan, si Chinyu at ang bigot sa manibela ay nakaupo doon ng tahimik na naghihintay ng eroplano. Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang lalaking may bigot, Chinyu, nararamdaman mo ba na lumalakas ang iyong hangarin sa pagpatay? Kung noong nakaraan, pinatay mo ba ang buong sekta? Nanatiling tahimik si Chinyu. Natural na napagtanto niya ang problemang ito. Sa ilang kadahilanan, ang layunin ng pagpatay ni Chinyu ay napakaseryoso kamakailan. Maraming beses, hindi man lang niya napigilan ang sarili. Puntong hininga, hinala ko na nahawa ka sa babaeng nakamaskara na iyon, ungol ng bigot na lalaki. Tumingin si Chinyu sa bigot sa manibela at sinabi, nakita ko na ang sarili kong landas ng paglilinang. Ito ay isang landas ng pagpatay. Wala itong kinalaman sa iba. Ang bigot sa manibela ay lumiit sa kanyang leeg at bumulong, huwag mo lang akong patayin. Pabirong sinabi ni Chinyu, mahirap sabihin iyon. Mag-ingat ka. Tuldok. Sa sandaling ito, sa bansa. Sa wakas ay nagising si Lola Chin, na maraming araw nang natutulog. Sa ilalim ng paggamot ng Martial Arts Association, ganap na gumaling ang kanyang katawan. Nakaupo siya sa kwarto niya.
Sa tabi niya, may isang malaking sawa na nakapulupot. At ang python na ito ay ang lumalamon sa langit na python ni Blackie. Magiliw na hinaplos ni Lola Chin ang ulo ni Blackie at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na ibabalik kita sa iyong anyo bilang tao sa lalong madaling panahon. Ads by Pop Future. Ginamit ni Blackie ang kanyang malaking ulo upang marahang kuskusin si Lola Chin, na parang bilang tugon. Hindi maiwasan ni Lola Chin na maalala ang eksena ng labanan noong araw na iyon. Pati na rin ang dalawang nakakatakot na bangkay sa tabi ni Chin Yu at ang kakaibang batang babae, si Xiao Yu. Anong uri ng sikreto ang itinatago ni Chin Yu? Paggunita sa araw na iyon, isang bakas ng takot ang bumungad sa mukha ni Lola Chin. Hindi man lang siya nang ahas na hanapin muli si Chin Yu, sa takot na masagasaan niya ang dalawang bangkay na iyon. Sa isang sulyap pa lang ay nabasag na niya ang sandata ng martial saint. Anong klaseng lakas ito? Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Lola Chin. Kinuha ang telepono, dalawang malamig na salita ang nagmula sa kabilang dulo, pagkikita. Hindi nang ahas si Lola Chin na maging pabaya. Nagmamadali siyang bumangon at nagmadaling pumunta sa conference room ng Jingdu Martial Arts Association. Sa conference room, dumating na ang lahat ng mga nakatataas. Sa pagkakataong ito, nakilahok din si Zia Hang sa isang pambihirang kaganapan. Mabilis na sumugod si Lola Chin sa venue. Sa pagharap sa iilang nakatataas, hindi mapigilan ni Lola Chin na ibaba ang kanyang ulo. Paumanhin, hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. Ibinaba ni Lola Chin ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumayo ng mahabang panahon. Sige, walang kwenta ang pag-uusapan dito. Halika at maupo ka, sabi ng isang nakatataas. Nang marinig ito, mabilis na lumapit si Lola Chin at umupo. Lola Chin, mayroon akong dalawang mahalagang gawain para sa iyo, sabi ng isang nakatataas. Mabilis na sinabi ni Lola Chin, pakibigay sa akin ang iyong mga order. Malamig na sinabi ng nakatataas, dalhin ang dalawang bangkay sa tabi ni Chin Yu at ang batang babae na tinatawag na Xiao Yu dito. Nang marinig ito, bakas ng gulat ang bumungad sa mukha ni Lola Chin. Sinabi niya sa nanginginig na boses, mga Panginoon, ang dalawang bangkay na iyon ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Sa kakayahan ko, natatakot ako. Ayos lang, sabi ng isang higher up. Ang dalawang bangkay na iyon ay mga figure mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi ko alam kung bakit bigla nilang nagising ang kanilang kamalayan noong nakaraan, ang ganitong sitwasyon ay napakahirap mangyari. Maaari mong dalhin ang iyong mga tao doon. Ibibigay namin sa iyo muli ang sandata ng militar. Nang marinig ito, mabilis na tumango si Lola Chin at sinabing, oo, gagawin ko ito kaagad. Oo, tandaan mo, dapat mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Kung makukuha mo ang dalawang bangkay na iyon, tiyak na malaki ang pakinabang nito. Sa amin, maaaring ito ay makasaysayang kahalagahan. Kabanata 777, bumalik sa Jingdo. Nagmamadaling tumayo si Lola Chin at nagsabi, mangyaring makatiyak, tiyak na tatapusin ko ang misyon. Sa puntong ito, biglang itinaas ni Lola Chin ang kanyang ulo at sinabi, mga Panginoon, mayroon akong isa pang kahilingan. Hiling. What request? Malamig na tanong ng isang higher up. Kinagat ni Lola Chin ang kanyang mga ngipin at sinabing, gusto ko ng body transformation pill. Natahimik sandali ang mga nakatataas, at pagkatapos ay malamig na sinabi, para ba sa langit ang paglunok mo ng python? Oo. Ibinaba ni Lola Chin ang kanyang ulo. Malamig na sinabi ng isang nakatataas, Lola Chin, nagtrabaho ka sa Jingdu Martial Arts Association sa loob ng maraming taon. Dapat mong malaman na kung nagtatrabaho ka dito, huwag bigyan ang iyong sarili ng maraming paghihigpit. Kung hindi, makakaapekto ito sa buong asosasyon. Tama na. Kung mayroon kang mga alalahanin sa iyong puso, ang kutsilyo sa iyong kamay ay hindi magiging masaya, sabi ng isa pang mas mataas. Itinaas ni Lola Chin ang kanyang ulo at sinabi ng may pagsusumamo na tono, hindi pa ako nag-asawa, alang-alang sa Martial Arts Association, at wala akong naiwan na kahit sinong inapo. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin ngayon ay maliit na itim.
Gusto kong hilingin sa matataas na opisyal na bigyan ako ng body transformation pill dahil sa aking pagsusumikap. Parang kinilig ang matataas na opisyal. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang mataas na opisyal, bumalik ka sa loob ng 3 araw para kunin ito. Mabilis na yumuko si Lola Chin at nagsabi, "Salamat, Lord Higher Up." Pagkalabas ng meeting room, mabilis na sumugod si Lola Chin sa mansyon na may bigot sa Manibela. Sa kasamaang palad, walang tao sa mansyon. Ads by Pop Future. Sa kabilang banda, nagmamadaling tinawag ni Ziyahang si Chinyu. Sa oras na ito, hindi pa nakasakay si Chinyu sa eroplano at hindi naka-off ang kanyang telepono. Pagkatapos kunin ang telepono, sinabi ni Ziyahang kay Chinyu ang lahat. Mabilis na itago ang maliit na batang babae at ang bangkay sa iyong mga kamay, sabi ni Ziyahang sa malalim na boses. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at nginisyan, nahulaan ko na nagagawin nila ito. Don't worry. I will make proper arrangement. Lumipad ang eroplano sa kalangitan. Nang dumating si Chinyu sa Fire Country, gabi na. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na itago ang kabaong, ang mga larawan, at ang bangkay lahat sa Jiangcheng. Ito ang bayan ni Chinyu, at ang pinakaligtas na lugar din. Nang gabing iyon, si Chinyu ay nagmamadaling bumalik sa Jiangcheng at itinago ang kabaong sa looban ng kanyang tahanan. Pagkatapos ng lahat ng ito, madaling araw na. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang paligid at bangulong, matagal na akong hindi nakabalik. Nandito ang mga dating kaibigan ni Chinyu, ngunit wala ng oras si Chinyu para manatili. Sa makatuwid, hindi niya ipinaalam sa sinuman. Kinaumagahan, sumakay siya ng kotse at nagmamadaling bumalik sa Jingdu Martial Arts Academy. Pagbalik niya sa asyenda na may bigot sa Manibela, nakita niya ang 2 lalaking nakasuot ng lila na nakatayo sa tarangkahan ng asyenda. Dirdiretsong naglakad si Chinyu at nagtanong, "Mga Panginoon na nakasuot ng lila, ano ang problema?" Nagkatinginan ang 2 lalaking nakasuot ng lila at sinabi, "Chinyu, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ipinaalam sa amin ng maaga?" Gumisi si Chinyu at sinabing, "Parang hindi ko na kailangang ipaalam sa iyo kung saan ako pupunta, tama ba?" Malamig na sinabi ng 2 lalaking nakasuot ng lila, "May kinalaman ka ngayon sa isang mahalagang bagay. Pansamantala naming hihigpitan ang iyong mga paggalaw. Umaasa kami na maaari kang makipagtulungan." Ads by Pop Future. Cooperate the F***. Naiinip na sabi ni Chinyu. Bumalik ka at sabihin kay Lola Chin, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Pagkatapos sabihin ito, papasok na sana si Chinyu. Ang 2 lalaking nakasuot ng lila ay humakbang pasulong at hinaranggan ang dinadaanan ni Chinyu. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at isang malakas na layunin ng pagpatay ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Matapos maramdaman ang hanggaring pagpatay na ito, hindi lamang ang 2 lalaking nakasuot ng kulay ube, kundi maging ang ekspresyon ng bigot na lalaki ay hindi maiwasang magbago. Hoy! 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 Huminahon kayong 2. Kung mayroon man, hayaan si Lola Chi na pumunta at mag-usap. Nagmamadaling sinubukan ng lalaking bigot na ayusin ang mga bagay-bagay. Ang 2 lilang robe na ito ay matagal nang natakot sa kanilang mga talino. Dahil ang bigot ay nagbigay sa kanila ng daan palabas, natural silang bumaba sa Dalesdes. Pagkaalis nila, hindi napigilan ng may bigot na sumimangot at sinabing, "Chinyu, oras na para pigilan mo ang iyong layuning pumatay." Bahagyang sumimangot din si Chinyu. Mula nang makuha niya ang kapangyarihan ng isang martial saint, ang hangarin ng pagpatay na ito ay tila wala ng kontrol at maaaring sumabog anumang oras. Kung hindi mo lang sila pinigilan, baka namatay na talaga silang 2, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Mapait na ngumiti ang lalaking bigot at sinabing, "Kung magpapatuloy ito, talagang natatakot ako na ikaw ang susunod na babaeng nakamaskara." Hindi lang ang mustache man, medyo nag-alala din si Chinyu. Pagkatapos bumalik sa kanilang tirahan, nag-ayos sandali si Chinyu at ang mustache man.
Makalipas ang kalahating oras, pinangunahan ni Lola Chin ang ilang lalaking nakasuot ng lila at pumasok si Strode. Palibutan ang pinto. Malamig na sabi ni Lola Chin. Oo. Mabilis na pinalibutan ng mga lalaking nakasuot ng lila ang tirahan. Ads by Pop Future. Pumasok si Lola Chin sa residence. Sa sandaling ito, si Chin Yu ay nakaupo sa bulwagan at umiinom ng tsaa, mukhang lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Chin Yu? Sa wakas nakabalik ka na, malamig na sabi ni Lola Chin. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at sinabing, "Old bastard, napakaswerte mo talaga. Akala ko patay ka na." Nanlamig ang mukha ni Lola Chin at malamig na sinabi niya, "Nasaan ang dalawang bangkay? Ibigay mo na sila ngayon." Ibinaba ni Chin Yu ang teacup sa kanyang kamay at sinabing, "Kung ibibigay ko sila, hindi ka ba natatakot na sampelan kanila hanggang sa kamatayan?" Isang bakas ng takot ang sumilay sa mukha ni Lola Chin at napaatras pa siya ng walang malay. Malinaw na ang nakaraang insidente ay nag-iwan ng psikolohikal na peklat kay Lola Chin. Huminga ng malalim si Lola Chin at malamig na sinabi, "Chin Yu, nandito ako sa ilalim ng utos ng aking mga superiors para hingin sa iyo ang bangkay at ang batang babae. Ito ay hindi isang personal na sama ng loob sa pagitan mo at sa akin, ngunit isang utos mula sa pinakamataas na antas ng Jingdu Martial Arts Association." Gumisi si Chin Yu, "Anong karapatan nilang utusan ako? Sila ang mga nakatataas sa iyo, hindi sa akin. Gusto mo yung dalawang bangkay na yan, di ba? Fine. Ibibigay ko sa iyo ang Yan Ruozo bilang kapalit." Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Lola Chin. "Chin Yu, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging walang hiya." Ang katawan ni Lola Chin ay naglabas ng layunin ng pagpatay. Nanliit ang mga mata ni Chin Yu, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay agad na sumabog. "Tinatakot mo ba ako?" Tumayo si Chin Yu at sinabi. Ang panloob na chi na ibinubugo mula sa katawan ni Chin Yu ay napakalakas at agad na pinigilan ang aura ni Lola Chin. Maging ang ekspresyon ni Lola Chin ay hindi maiwasang magbago ng bahagya. Tinulyapan ni Chin Yu ang espiritual na artifact sa kanyang kamay at minisyon, artipakto ng Martial Saint. "Bakit? Gusto mo bang agawin ito ng puwersa?" Ibinuka ni Lola Chin ang kanyang bibig ngunit hindi naglakas loob na magsalita kahit sandali. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang napagtanto na si Chin Yu sa kanyang harapan ay tila kakaiba sa dati. Paano ito? Natakot ang may bigot na baka hindi mapigilan ni Chin Yu ang kanyang layuning pumatay, kaya mabilis siyang tumayo at sinabi. Ang nanalo sa pagitan ni Chin Yu at Blackie ay hindi pa napagpasyahan. Gamitin natin itong dalawang bangkay bilang pusta. Kung manalo si Chin Yu, dadalhin ninyo si Chin Yu sa Mystic Realm kung saan nakakulong si Yan Ruozo. Kung mananalo si Blackie, ibibigay ni Chin Yu ang dalawang bangkay. Ano sa tingin mo? Tinulyapan ni Chin Yu ang bigot sa manibela at ngumiti ng hindi nag-iisip. Okay, pumayag ako. Kabanata 778, ang magic weapon ng pavilion ng Heavenly Secrets. Malungkot ang mukha ni Lola Chin. Siya ay orihinal na nagplano na umasa sa sandata ng Martial Saint upang puwersahang ibalik ang bangkay. Ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, nang harapin niya si Chin Yu, talagang nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ito sa dalawang bangkay o dahil mismo kay Chin Yu. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, malamig na bumaantong hininga si Lola Chin at sinabing, sana tuparin mo ang iyong salita. Kung hindi, hindi ka pababayaan ng JINGDU Martial Arts Association. Pagkasabi nito, tumalikod si Lola Chin at umalis. Sa pagtingin sa kanyang papaalis, hindi napigilan ni Chin Yu ang isang malamig na singgal. Halika, taglay mo rin ang kapangyarihan ng isang Martial Saint. Let me see who is stronger. Sabi ni Chin Yu na may malamig na ngiti. Tumalikod si Lola Chin at bumalik sa kanyang sariling tirahan. Napatingin siya kay Blackie na nakasandal sa katawan niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Pumayag na ang mga nakatataas. Ibibigay nila sa akin ang transformation pill kinabukasan, nakangiting sabi ni Lola Chin. Sa oras na iyon, babalik ka pa rin sa iyong anyo bilang tao. Nang marinig ito, ginamit ni Blackie ang kanyang malaking ulo para marahang kuskusin si Lola Chin.
Sa sandaling ito, bahagyang bumantong hininga si Lola Chin at sinabi sa mahinang boses, mula nang lumitaw ang Chinyu na iyon, si Jingdo ay naging mas hindi mapakali. Sa pagbanggit ng pangalan ni Chinyu, agad na inilabas ng bibig ni Little Black ang kanyang dila, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Isang galit na panloob na chi ang gumala sa silid, niyugyog ang buong silid hanggang sa tumunog ito. Ads by Pop Future. Inalo siya ni Lola Chin, alam kong galit ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ka sa iyong anyo bilang tao, bibigyan kita ng pagkakataon. Nang marinig ito, sa wakas ay lumuwag ang nanginginig na katawan ni Little Black. Tuldok tuldok tuldok. Sa natitirang bahagi ng araw, hindi umalis si Chinyu sa mansyon na may bigot sa manibela. Sa araw na ito, inalis ni Chinyu ang kapangyarihan ng paglikha mula sa spatial artifact nang may biglang pumasok mula sa labas. Chinyu, may naghahanap sa iyo. Ang taong dumating ay isang staff member ng Martial Arts Academy. Sumulyap si Chinyu sa kanya at kumunat ang noo, may naghahanap sa akin. Sino ang naghahanap sa akin? Ang Pavilion Master ng Pavilion ng mga makalangit na lihim, Luo Jinggayo. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Chinyu na itaas ang kanyang kilay. Ang Pavilion Master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Hinanap niya siya. Nakuha ko. Aalis ako kaagad, sabi ni Chinyu. Inalis niya ang kapangyarihan ng paglikha at hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. Tila narito ang Pavilion Master ng Pavilion ng Heavenly Secrets para ayusin ang score. Tumayo si Chinyu at mabilis na naglakad palabas ng Martial Arts Academy. Sa bokana ng akademya, nakita niya ang isang matandang lalaki at isang binata na nakatayo doon. Ang dalawang taong ito ay ang ama at anak ng Pavilion ng makalangit na mga lihim. At sa likod nila ay may tatlong tao. Ang tatlong tao ay may bitbit na mga kahon na may iba't ibang laki sa kanilang mga kamay, na tila mga regalo. Diretso na naglakad si Chinyu kay Luo Jinggayo at sinabing may mahinang ngiti, Pavilion Master Luo, anong negosyo mo sa akin? Yumuko si Luo Jinggayo at nagsabi, ilang araw na ang nakalipas, lumabas ako para sa isang gawain at hindi bumalik ng mahabang panahon, kaya ang Pavilion ng mga makalangit na lihim ay ibinigay sa aking anak. Ads by Pop Future. Hindi ko akalain na gagawin talaga ng anak ko ang karumal-dumal na bagay. Pagkatapos kong marinig ang tungkol dito, agad akong nagdala ng isang mapagbigay na regalo para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad. May bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Chinyu. Napabuntong hininga si Luo Jinggayo at sinabing, ang aking anak na lalaki ay layaw na mula noong siya ay bata pa at hindi alam ang kagandahang asal. Mr. Chin, patawarin mo sana ako. Sabi nga sa kasabihan, hindi dapat pumatol sa nakangiting tao. Dahil sa ugali ni Luo Jinggayo, naging mahirap para kay Chinyu na masiklab. Masyadong magalang si Pavilion Master Luo, walang pakialam na sagot ni Chinyu. Bahagyang bumantong hininga si Luo Jinggayo at sinabing, hindi lang siya personal na naapektuhan ng kanyang mga aksyon, kundi pati na rin ang buong Pavilion ng Heavenly Secrets. Pinahiya lang niya ang Pavilion ng Heavenly Secrets. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Luo Jingyan kay Luo Yang na may malamig na mukha at nagalit, bakit hindi ka humihingi ng tawad kay Mr. Chin? Mabilis na naglakad si Luo Yang sa harap ni Chinyu, yumuko at sinabing, Mr. Chin, naging bastos ako at nasaktan kita. Patawarin mo ako. Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi ito katulad ng personalidad ni Luo Yang. Huwag kang mag-alala. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Bakit hindi mo pinasalamatan si Mr. Chin? Nagalit si Luo Jinggayo. Mabilis na yumuko si Luo Yang at sinabing, salamat, Mr. Chin, sa iyong kagandahang loob. Pagkatapos, tumingin si Luo Jinggayo sa mga tao sa likod niya at nakangiting sinabi, Mr. Chin, ito ay isang maliit na tanda ng pagpapahalaga. Kunin ito bilang paghingi ng tawad. Mangyaring tanggapin ito. Tiningnan ni Chinyu ang ilang mga kahon. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nalaman na lahat ng mga kahon ay naglalaman ng ilang mga espiritual na artifact. Bagamat hindi maituturing na top-notch ang mga espiritual na artifact na ito, itinuturing pa rin itong top-notch.
Paulit-ulit na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, masyadong magalang si Pavilion Master Luo. Pinahahalagahan ko ang iyong paghingi ng tawad. Mas mabuting bawiin mo itong regalo. Sinabi ni Luo Jinggayo na may mahigpit na mukha, hindi mangyayari iyon. Kung gumawa ka ng mali, kailangan mong bayaran ang presyo. Ito ang dapat mong gawin. Pilasin mo at dalhin ang mga gamit para kay Mr. Chin. Sigaw ni Luo Jinggayo. Mabilis na dinala ng iilan sa kanila ang kahon at pumasok sa Martial Arts Academy. Sa kasamaang palad, ang mga tagalabas ay hindi makapasok, kaya maaari lamang nilang iwanan ang kahon sa pintuan. Ang ganoong poster ay talagang nagulat kay Chinyu. Kung talagang ganoon ang poster ni Luo Jinggayo, paano niya kaya naturoan ang isang walang pakundangan na tao tulad ni Luo Yang? Ito ay hindi makatwiran. Natahimik sandali si Chinyu at nagsabi, Pavilion Master Luo, may gusto ka bang pag-usapan sa akin? Kung meron man, sabihin mo lang. Gusto ko ang ugali ni Mr. Chin, nakangiting sabi ni Luo Jinggayo. Kung gayon, ako ay prangka sa iyo. Kumuha ka ng Special God Weapon Ring mula sa pavilion ng Heavenly Secrets, tama ba? Ngumiti si Chinyu at sinabing, oo. Mabilis na sinabi ni Luo Jinggayo, ang sandata ng Special God na iyon ay napakahalaga sa akin. Mangyaring ibalik ito sa akin, Mr. Chin. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng isa pang Special God Weapon. As expected, may itatanong siya. Bagamat iyon ang nangyari, ang special artifact na iyon ay inagaw ni Chinyu, kaya ang pagbabalik nito ay hindi makatwiran. Hindi ko pa dinadala ang special artifact na iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na pag-isipan ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jinggayo at sinabing, Mr. Chin, bakit hindi ka bumalik at kunin ito? Hihintayin kita dito. Napangiti si Chinyu at sinabing, paano ito? Ipapadala ko ito sa pavilion ng mga makalangit na lihim sa loob ng ilang araw. Sumimangot si Luo Jinggayo at sinabing, Mr. Chin, ang bagay na ito ay napakahalaga sa akin. Mabuti pang bumalik ka at kunin. Puntong hininga, marami akong inilagay sa special artifact na ito. Gustuhin ko manglinisin, tatagal ito ng ilang araw. Pavilion Master Luo, bakit ka nagmamadali? Ibinuko ni Luo Jinggayo ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa pagkakataong ito, iniban niya ang paksa at nakangiting sinabi, okay, hindi ako nagmamadali. Paano ito? Maglalagay ako ng mesa sa pavilion ng Heavenly Secrets bukas at hihintayin kung dumating si Mr. Chin. Okay. Tumango si Chinyu at sumang-ayon. Kung gayon, hindi na kita guguluhin pa. Bahagyang yumuko si Luo Jinggayo kay Chinyu at saka umalis kasama si Luo Yang. Pagkatapos maglakad ng malayo, agad na nagdilim ang mukha ni Luo Jinggayo. Pare, masyadong mayabang ang batang ito. Ayaw niya talaga ng mukha kapag binigyan ng mukha. Hindi napigil ang mapagalitan ni Luo Yang. Sumulyap si Luo Jinggayo kay Luo Yang at malamig na ngumuso, hayaan mo muna siyang ipagmalaki. Maghintay hanggang sa maibalik ko ang singsing, pagkatapos ay settle ko ang score sa kanya. Kabanata 779, Piging sa Hongmen. Sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Luo Jinggayo. Sa paghusga sa pagganap ni Chinyu, malamang na hindi niya natuklasan ang sikreto sa loob ng ring. Ito ay maituturing na blessing in disguise, sabi ni Luo Jinggayo sa mahinang boses. Nag-aalalang sinabi ni Luo Yang, na nasa gilid, paano kung natuklasan niya ito sa nakalipas na 2 araw. Sa pagkakaalam ko, parang may alam ang bigot sa manibela sa tabi niya. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Luo Jinggayo. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay, at puno ng matinding pag-aalala ang kanyang mukha. Kung talagang hindi ito magagawa, bakit hindi natin hanapin ang mga tao mula sa JINGDU Martial Arts Association para i-pressure siya? Mungkahi ni Luo Yang. Umiling si Luo Jinggayo at malamig na sinabi, nakatingin na ako, ngunit ang mga tao mula sa Jingdo Martial Arts Association ay nagsabi na si Chinyu ay walang pakialam sa kanila. Tay, ano ang dapat nating gawin? Mukhang nag-aalala si Luo Yang.
Napabuntong hininga si Luo Jinggayo at sinabi sa mahinang boses, maaari lang natin itong gawin sa bawat hakbang. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, pagkatapos bumalik ni Chinyo, hinalungkat niya ang mga kabinet at nakita ang singsing na ito. Nilero niya ang singsing at sinabi sa mahinang boses, ang pavilion ng Heavenly Secrets ay nagdala ng napakaraming babe para lang ipagpalit ang singsing na ito, ibig sabihin ay mas mataas ang halaga ng singsing na ito. Kahit na iyon ang kaso, ang bagay na ito ay ninakaw pagkatapos ng lahat. Para kay Chinyo, parang tama lang na ibalik ito. Saan ka nakakuha ng napakaraming babe? Sa oras na ito, ang lalaking bigot ay pumasok mula sa labas. Ikinwento ni Chinyo sa may bigot ang buong kwento. Nang marinig iyon ng may bigot, baka sa mukha niya ang pagkagulat. Kumunat ang noo niya at sinabing, sa pagkakaalam ko, itong si Luo Jinggayo ay hindi mabuting tao. Hindi niya magagawa ang ganoong paghingi ng tawad. Manam, kung hindi, paano siya magkakaroon ng karakter na tulad ni Luo Yang? Bahagyang tumango si Chinyo. Inabot niya ang singsing sa bigot sa manibela at sinabing, may nakikita ka bang mga lihim sa singsing na ito? Sinabi ng bigot sa manibela, baka may nakatagong kayamanan dito. Nang marinig ito, sinubukan ni Chinyo na siyasatin ito gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ngunit sa sandaling nahulog ang espiritual na pakiramdam na iyon, isang ulap ang sumugod sa kanya. Agad na naging madilim ang paligid, at hindi niya makita ang kanyang direksyon. Ang espiritual na pakiramdam ni Chinyo ay agad na nawala ang paggamit nito sa special na banal na artifact. Mabilis na binawi ni Chinyo ang kanyang espiritual na pakiramdam, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Natatakot ako na talagang mayroong ilang kayamanan sa singsing na ito, sabi ni Chinyo habang hinahaplos ang kanyang baba. Pero ang singsing na ito ay pag-aari ng iba. Mukhang hindi makatwiran para sa akin na pilitin itong sakupin. Ang bigot na lalaki sa gilid ay nginisyan, paano kung ibalik mo ang singsing at si Luo Jinggayo ay naging pag-alit at tumangging kilalanin ka? Sa oras na iyon, malamang mamatay ka sa galit. Totoo iyon. Naramdaman ni Chinyo na may katuturan ito. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang ngiti. Kinabukasan, pumunta muli si Chinyo sa pavilion ng mga makalangit na lihim ayon sa kasunduan. Nasa kamay niya ang isang brocade box. At sa loob ng brocade box ay ang singsing. Pagkapasok ni Chinyo sa pinto, ang mga miyembro ng pavilion ng Heavenly Secrets sa magkabilang panig ay nagmamadaling yumuko at nagsabi, Mr. Chin, matagal ka nang hinihintay ng aming pavilion master. Please follow me. Sa sinabi nito, nanguna silang dalawa sa harapan at humakbang sa bulwagan ng pavilion ng Heavenly Secrets. Sa likod ng napakaitim na bahay na ito ay isang matayog na bundok. Sa mataas na bundok na ito, ilang salita ang isinulat ng isang tao, Pavilion of Heavenly Secrets. Tunay na kahanga-hanga. Nang makita ito, bamaantong hininga si Chinyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagulat nang matuklasan na ang pavilion ng mga makalangit na sekreto ay talagang mayroong maraming martial marquises na nakatago sa loob. Bukod dito, mayroon ding ilang hindi kilalang kapangyarihan. Mukhang ang pavilion ng mga makalangit na lihim ay hindi kasing simple nang nakikita sa ibabaw. Naisip ni Chinyo sa kanyang sarili. Upang makapag-develop sa ganoong sukat, dapat itong magkaroon ng matibay na pundasyon, at ang pavilion ng Heavenly Secrets ay walang exception. Sa pangunguna ng dalawa, nagsimulang umakyat si Chinyo sa bundok. Ang tuktok ng bundok ay tila pinatag ng kung sino. Isa itong malaking kapatagan. At sa kapatagang iyon, naroon ang isang malaking bilya. Mr. Chin, please come in. Yumuko ang dalawa at sinabi. Pumasok si Chinyo dito. Ang una niyang nakita ay isang malaking cabinet. Maraming espiritual na artifact sa cabinet, at lahat sila ay nangunguna. Kahit na ang Divine Dragon Blade sa kamay ni Luo Yang ay inilagay sa dingding. Mr. Chin, nandito ka na sa wakas. Sa sandaling ito, lumabas si Luo Jinggayo. Mainit niyang nakipagkamay kay Chinyo at sinabing, bilasan mo at ihain ang mesa.
Gayunpaman, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, walang nagmamadali. Pinalaki niya ang mga magic artifact sa cabinet at nakangiting sinabi, ang mga magic artifact na ito ay hindi karaniwan. Dapat silang mas mahalaga kaysa sa mga nasa labas, tama ba? Sinabi ni Luo Jingyo na may mahinang ngiti, magandang paningin. Ang mga magic artifact dito ay talagang mas mahalaga. 1 in a million babe sila. Nang marinig ito, sinabi ni Chinyu na may pagdududa, Pavilion Master Luo, ang singsing na iyon ay napakahalaga sa iyo. Bakit mo inilagay sa bulwagan sa labas? Bahagyang bumantong hininga si Luo Jingyo at sinabing, may importante akong gagawin sa araw na iyon. Bago ako magkaroon ng oras upang harapin ito, inilagay ko ito sa bakal na plataporma. Sa hindi inaasahan, may nangyaring ganito. Biglang natauhan si Chinyu. Tinulyapan niya ang espiritual na artifact sa cabinet at sinabing, hindi masama ang Divine Dragon Blade na ito. Namilog ang mga mata ni Luo Jingyo. Agad niyang kinuha ang Divine Dragon Blade at isinilid ito sa mga kamay ni Chinyu. Kung gusto ni Mr. Chin, kunin mo na lang. Just treat it as a friend. Nakangiting sabi ni Luo Jingyo. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya at agad na iniligpit ang Divine Dragon Blade. Mukhang hindi masama ang Horsetail Whisk na ito. Isa ba itong Heaven Rank Magic Weapon? Bumagsak ang tingin ni Chinyu sa isa pang Horsetail Whisk. Nang makita ang Horsetail Whisk na ito, napaawang ang bibig ni Luo Jingyo. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, maaari mong kunin ito kung gusto mo. Kung gayon, maraming salamat, Pavilion Master Luo. Pinapanatili rin ni Chinyu ang Horsetail Whisk. Kasunod nito, sunod-sunod na pumili si Chinyu ng ilang Heaven Rank Magic Weapons. Ang nakakagulat ay talagang pumayag si Luo Jingyo sa kanilang lahat. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga sandatang mahika sa ranggo ng langit ay napakahalaga. Kahit na para sa pavilion ng mga makalangit na lihim, hindi marami sa kanila. At kinuha ni Chinyu ang 4 o 5 sa kanila. Kahit ang pavilion ng mga makalangit na lihim ay hindi nakayanan. Ang pinaka nakapagtataka ay talagang pumayag si Luo Jingyo. Mr. Chin, alis na tayo. Pilasan na natin at maupo na tayo, nakangiting sabi ni Luo Jingyo. Tumango si Chinyu at sinabing, okay. Ngayon, kailangan ko pa ring pasalamatan ang Pavilion Master na si Luo sa kanyang regalo. With that, naglakad na silang dalawa sa taas. Nakapaghanda na ng handaan sa itaas. Bukod kay Luoyang, mayroon ding grupo ng magagandang babae sa Cheongsam na nakatayo sa gilid. Ang mga babaeng ito ay may mga hubog na figure at lubhang mapang-akit. Kahit sinong tumingin sa kanila ay hindi makakalaban. Pavilion Master Luo, ano ang ibig sabihin nito? Nagulat na sabi ni Chinyu. Tumawa ng malakas si Luo Jingyo at sinabing, lahat tayo ay lalaki. Maliit lang ang libangan ng mga lalaki. Huwag tumayo sa seremonya. Pagkatapos sabihin iyon, pinalakpakan ni Luo Jingyo ang kanyang mga kamay, at ang higit sa 10 dilag na naka-cheongsam ay pinalibutan si Chinyu. Ang kanilang matikas na katawan ay mahigpit na nakadikit sa katawan ni Chinyu, at ang kanilang mga palad ay dahan-daang gumagalaw sa dibdib ni Chinyu. Kabanata 800, salamat sa iyong magic tool at golden core. Ilang magagandang babae sa Cheongsam ang huminga sa tenga ni Chinyu na parang mga orchid. Napuno ng mapang-akit na panloob na chi ang buong silid. Bahagyang nanginig ang katawan ni Chinyu, at ang mga babaeng ito ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Pavilion Master Luo, hindi na kailangan iyon. Hayaan mo muna silang lumabas, walang ekspresyong sabi ni Chinyu. Medyo nagulat na sabi ni Luo Jingyo, ano? Ayaw ni Mr. Chin. Bakit hindi natin palitan ang batch? Hindi na kailangan. Dumiretso si Chinyu sa mesa at umupo. Nang makita ito, hindi na humingi ng gulo si Luo Jingyo. Nagbuhos siya ng isang baso ng alak para kay Chinyu at nakangiting sinabi, Mr. Chin, may ituturing tayong nagkakilala ng hindi nag-aaway. Ang baso ng alak na ito ay para sa iyo. Sana maging magkaibigan tayo in the future. Itinaas ni Chinyu ang kanyang tasa at ibinaba ito ng sabay-sabay.
Pagkatapos uminom ng isang tasa ng alak, medyo naiinip na sinabi ni Luo Jinggayo, Mr. Chin, dinala mo ba ang singsing na iyon? Oo naman, nakangiting sabi ni Chin Yu. Pinigilan ni Luo Jinggayo ang pananabik sa kanyang puso at sinabing, Mr. Chin, ang singsing na iyon ay napakahalaga sa akin. Kung maginhawa, pakibalik ito sa akin muna. Napangiti si Chin Yu at sinabi, ano ang sikreto ng singsing na ito? Bakit kinakabahan si Pavilion Master Luo? Nagkunwaring bumantong hininga si Luo Jinggayo at sinabing, walang sikreto sa singsing na ito. It's just that token of my love with my wife, kaya hindi ako pwedeng mawala. Nagulat na sabi ni Chin Yu, hindi ko akalain na magiging ganoon kasentimental na tao si Pavilion Master Luo. Mr. Chin, dapat nagbibiro ka. Tapos makikita mo. Hinaplos ni Luo Jinggayo ang kanyang mga kamay, mukhang nababalisa. Kinuha ni Chin Yu ang brocade box mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ang brocade box kay Luo Jinggayo at sinabing, narito ang singsing. Kunin mo, Pavilion Master Luo. Inagaw ni Luo Jinggayo ang brocade box at balisang binuksan ito. Nang makita ang singsing sa loob, agad na nakahinga ng maluwag si Luo Jinggayo. Pavilion Master Luo, may problema ba? Nakangiting sabi ni Chin Yu. Nagbilang si Luo Jinggayo na may mahinang ngiti, walang problema, ngunit Mr. Chin, natatakot ako na may mali sa iyo. Ibinaba ni Chin Yu ang chopstick sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang kilay, Pavilion Master Luo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa nagsasalita si Luo Jinggayo nang si Luo Yang, na nasa gilid, ay hinampas ang mesa at tumayo. Tinuro niya ang ilong ni Chin Yu at sinabing, Chin Yu. Sa tingin mo ba gusto ka naming maging kaibigan? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Sa palagay mo karapat-dapat ka. Tinaktan mo ako at ninakaw ang mga gamit natin. Sa tingin mo ba maaayos ang usaping ito ng ganoon lang? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chin Yu. Malamig niyang tiningnan si Luo Jinggayo at sinabing, Pavilion Master Luo, iyon din ba ang ibig mong sabihin? Hindi sinagot ni Luo Jinggayo ang tanong na ito. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, Chin Yu, ibalik ang aking magic artifact. Baka kaya kong iligtas ang buhay mo. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chin Yu ang tumawa ng malakas. Tulad ng inaasahan, kung anong uri ng anak ang mayroon ka ay kung anong uri ng ama ang mayroon ka. Nakangiting sinabi ni Luo Jinggayo, kapakipakinabang pa ba para sa iyo na sabihin ang mga bagay na ito ngayon? Ibalik ang magic weapon. At least mas mababa ang pisikal na sakit na mararanasan mo. Kayong dalawa lang. Malamig na sabi ni Chin Yu. Si Luo Jinggayo ay hindi nagmamadali. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay, at kaagad, maraming martial marquises ang sumugod palabas. Hawak nila ang mga mahiwagang artifact ng pavilion ng mga makalangit na lihim sa kanilang mga kamay, at mukhang hindi pangkaraniwan. Kahit na idagdag natin sila, hindi ito gagana. Umiling si Chin Yu at sinabi. Walang pakialam na sinabi ni Luo Jinggayo, Chin Yu, alam kong may kakayahan ang iyong mga nasasakupan, ngunit kung hindi ako gagawa ng kompletong plano, paano ko ilalabas ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa iyo? Si Luo Yang, na nasa gilid, ay tumawa ng malakas at sinabing, Chin Yu. Ang alak na ininom mo kanina ay lason na. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nawala ang lahat ng iyong panloob na enerhiya ngayon. Walang sinabi si Chin Yu. Napatitig siya sa alak na nasa harapan niya at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Dapat ko bang sabihin na bobo kayo o matalino kayo? Walang magawang umiling si Chin Yu. Sumimangot si Luo Jinggayo at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Dahan-daang tumayo si Chin Yu at sinabing, kung tapat kayo sa isa't isa, handa kong ibalik ang singsing na ito. Kung tutuusin, ako ang nangagaw nito, pero pinili ninyo ang magulo at maling daan. Malamig na huminga si Luo Jinggayo at sinabing, ano? Nasa kamay ko na ngayon ang singsing. Gumisi si Chin Yu at sinabing, naghanda ka. Don't tell me na hindi ako naghanda. Buksan ang brocade box at tingnan mo. Yan ba ang singsing mo? Nang marinig ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luo Jinggayo. Dali-dali niyang binuksan ang brocade box at pinagmasdan itong mabuti.
Sa sandaling ito lang niya napagtanto na peke pala ang singsing na ito. Isang mataas na kalidad na imitasyon. You dare to lie to me. Agad na nagngangalit si Luo Jinggayo. Gumisi si Chinyu at sinabing, nahulaan ko na mawawalan ka ng malay dahil sa pananabik at hindi mo ito mapapansing mabuti. Tulad ng inaasahan, ito ay tulad ng inaasahan ko. Si Luo Jinggayo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ibalik sa akin ang singsing, o papatayin kita. Muling bumantong hininga si Chinyu. Civilian Master Luo, mukhang hindi gumagana ang utak mo, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Inalog niya ang tasa ng alak sa kanyang harapan at sinabing may malamig na ngiti, sa tingin mo ba hindi ko mapapansin na nilason mo ang mga elder ng Divine Alchemist Pavilion? Habang nagsasalita siya, ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at iniluwa ang lahat ng alak. Nagbago na naman ang ekspresyon ni Luo Jinggayo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi mabilang na mga ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, biglang tumawa ng malakas si Luo Jinggayo, Chinyu, banibiro lang kita. Bakit ang seryoso mo? Pilasan mo at maupo ka. Gumisi si Chinyu, tingnan mo, hindi maganda ang utak mo. Nag-iinarte na naman. Ikaw. Ang ekspresyon ni Luo Jinggayo ay sobrang madilim. Malamig niyang sinabi, Chinyu, mas mabuting ibigay mo ang singsing na iyon, kung hindi, hindi kita bibitawan. Ang mukha ni Chinyu ay agad na naging sobrang lamig. Pavilion Master Luo, mukhang nagkaroon ako ng sakit kamakailan, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi ko alam kung ano ang mali sa akin, ngunit hindi ko mapigilan ang hangarin na pumatay sa aking puso, at mas gusto kong pumatay ng isang tao. Bago siya matapos magsalita, biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at dinurog ang ulo ng isang martial marquis. Ang bilis na ginawa ng mga tao na hindi makapagsalita. Maging si Luo Jinggayo ay nabigla. Luo Jinggayo, salamat sa magic tool at Golden Core.